ng Pilipinas ang kauna-unahang International High-Level Forum ukol sa Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution na gaganapin ngayong November 25 at 26. Kabilang sa Global Forum ang pagpupulong ng mga government officials, scientists at industry representative mula sa higit-100 bansa. Layo ng two-day forum na isulong ang mga science-driven strategies na gumagamit ng nuclear technology upang masolusyonan ang plastic waste, mapalakas ang recycling system at maprotektahan ang marine ecosystems. Samantala, sa pamamagitan ng sandatahang hukbo, tuloy-tuloy ang planong pagpapaigting ng pamahalaan upang maprotektahan ang bansa kung saan ito'y sinang-ayunan ng mga katuwang na civil groups at pribadong sektor. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga operasyon at presensya nito sa West Philippine Sea o WPS bilang tugon sa patuloy na agresyon ng China. Pahayag pa ng mga civil society groups para sa WPS sa pamamagitan ng Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia, malinaw na mensahe ng mga hakbang na ito na hindi kailanman susuko ang Pilipinas sa panggigipit ng China. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang maritime patrols ng AFP upang ipakita ang soberanya ng bansa sa gitna ng pag-atake paggamit ng military-grade lasers ng China forces, kung saan pinalalawak din ng bansa ang kooperasyon sa mga kaalyado sa pamamagitan ng joint patrols at coordinated diplomacy para masigurong hindi na itatago ang anuman agresibong galaw ng China. Kamakailang aktibong gumagamit rin ng AFP ng dokumentadong ebidensya at mabilis na paglalabas ng impormasyon upang ilantad ang disinformation at maling naratibo ng Beijing. Bilang bahagi ng makabayang grupo, nagpahayag si Goytia na ang katotohanan ang pinakamabisang sandata ng Pilipinas laban sa panlilinlang sa WPS. Samantala, ipinatupad rin ng bansa ang whole of nation approach kung saan magkatuwang ang pamahalaan, pribadong sektor at civil society groups sa pagtutol sa iligal na taktika ng China. Dito ay giniit ni Goytia na kapag nagkaisa ang sambayan ng Pilipino, walang puwersang dayuhan ang kayang magpabagsak dito. Bahagi nito, kinilala din niya ang kontribusyon ng civil society groups sa epektibong paggamit ng transparency, pagkipag-alyansa at pambansang pagkakaisa upang mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa gitna ng tensyon. Aniya, ito'y nagsisilbing patunay na ang AFP ay mananatiling matatag para sa bansa at hindi kailanman magpapasindak sa gitna ng agresyon ng China sa WPS. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, ipinagdiwang na ng Jewish community sa Pilipinas ang kanilang Hanukkah 2025 celebration o ang tradisyonal na Festival of Light ng mga Hudyo. Ito ay inorganisa ng Israel Embassy sa bansa na pinangunahan ni Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Ngayong araw ng Lunes ginanap ang Hanukkah o ang Jewish Festival of Light at ang Christmas celebration ng Jewish community dito sa Pilipinas. Layunin rin ng selebrasyon na ito na maipakita ang kultura ng Israel at ang diplomatikong ugnayan nito sa bansa. We had all endured challenges in the past, as nations, as people, as families, both here in Israel, together. When we are sitting together and celebrating together with family and friends, we are able to put all the calamities, all the hardship aside, and unite together with hope and happiness. The added uniqueness of the fact that it's not just a celebration of light, happiness, and hope, the fact that it also symbolizes miracles. Ayon sa Ambassador ng Israel sa Pilipinas na si Dana Kirsch, ang Miracle of Light na selebrasyong ito ay nagpapakita ng pag-asa at lakas ng bawat isa na magpatuloy sa hamon ng buhay. Inorganisa ng Israel Embassy sa Pilipinas ang pagdiriwang ng Hanukkah holiday na may temang Miracles of Light.
Ang selebrasyong ito ay nakaukit sa kasaysayan at tradisyon ng mga taga-Israel dahil ito ay sumisimbolo bilang kanilang tagumpay o liwanag sa gitna ng kadiliman o paghihirap sa buhay. Binigyang puri rin ni Ambassador Kirsch ang mga Pilipino sa pagiging resilient ng mga ito matapos ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Samantala kasama sa tradisyon ang pag-iilaw sa menorah o ang kandelabra na karaniwang ginagamit sa pananampalataya ng mga Hudyo. Sabay nito ang tradisyonal na pagsalo-salo sa sufganiyot o donuts bilang bahagi ng pag-alala sa milagro ng oil na kanilang matagal nang pinaniniwalaan. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng inspiring stories of enlightenment ang mga guest speakers, kabilang rito si Angela Escanilla ng National Dairy Authority, kung saan siya ang isa sa mga na-stranded sa Israel nitong kamakailan lang dahil sa nangyayaring kaguluhan sa bansa. Anya ang giyera sa Israel ay nagdulot sa kanya na mabago ang pananaw at mas magpasalamat pa sa lahat ng bagay na mayroon siya sa kanyang buhay. Back in Israel, in that moment of chaos and uncertainty, everything stopped. Suddenly, and in the stop, something in me shifted. Suddenly waking up felt like a miracle. And it's like even in the silence, in the bomb shelter, myself, felt like God whispering, slow down, anak, pay attention and be grateful. That unexpected season did something I didn't know I needed. It realigned my heart. It taught me to live not with entitlement, but with thankfulness. Kaugnay nito, umaasa naman si Ambassador Kirsch na magpapatuloy ang pagpapakawala ng mga Israeli hostages na hawak ng Hamas. We still have 3 hostages, 1 Thai and 2 Israelis that had unfortunately been murdered by the Hamas terrorist organizations. But we want them reunited with their family, and their return will be the symbol of going to the next phase. So I do hope and pray for this miracle. Mula dito sa Taguig City, ako si Jovi Rodriguez, nag-ulat para sa Golden Nation Network. United States President Donald Trump hailed the big progress of the peace plan talks with Ukraine. Trump remains hopeful and optimistic that a peace plan can be sealed to end the ongoing war between Ukraine and Russia. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed his gratitude to world leaders in his social media. Сьогодні наша делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто. Щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. U.S. President Donald Trump welcomed 26 freed Israeli hostages and their families at the ceremony in the White House. Speaking in the state dining room, Trump told the group that they are no longer hostages and that today they are heroes. As part of the ceremony, Trump presented each of the freed hostages with a presidential challenge coin as a gift of honor. U.S. President Donald Trump officially agreed to visit Beijing, China in April after being invited by Chinese President Xi Jinping for a state visit next year. According to White House Secretary Caroline Leavitt, the call with Jinping lasted about an hour and focused on trade, Russia's invasion of Ukraine, and Taiwan. China's state news agency later released a statement saying both countries were maintaining momentum and moving forward with mutual respect and benefit. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DA
maglulunsad ng online registry system para sa 20 pesos na bigas program. Presyo ng diesel, muling tumaas. Gasolina, rollback matapos ang 7 linggong pagtaas. PBBM, inilunsad ang DPWH Transparency Portal kontra korupsyon. DSWD, nagbabala laban sa mga scammer na humihingi ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo. Pilipinas, host sa kauna-unahang Global Forum ukol sa nuclear solutions sa plastic pollution. At Trump, nakatakdang bumisita sa China sa Abril. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.